Aralan. At kung naalala po ninyo, 2 weeks ago, sinimulan po natin ang isang series of studies. Ang ating pong pinag-aralan 2 weeks ago ay tungkol po sa bagong simula at ito po ay yung kaligtasan. And then last week, yung second, ito naman po ay patungkol sa bagong sinusunod. Ito po ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus at hindi na po yung ating sarili o kung sino paman. So sa umaga pong ito, ang pag-aaralan naman natin ay yung ikatlo. Ito po ay patungkol sa bagong direksyon. Ano po? Anong ibig sabihin? Ito po yung tungkol sa pagbabalik loob. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat po ng Ikalawang Korinto, chapter 7, verses 9 to 10. Ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ang inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napinsala dahil sa amin. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Mapanganib po yung mag-counterflow o yung sumasalungat ka sa daloy ng traffic kapag nagmamaneho. Alam na alam ni Brother Sherwin yan. Talaga namang napakadelikado niyan. May ibang gumagawa nito na hindi namamalayan, pero meron din naman talagang nananadya. Ganon din po sa ating buhay spiritual. Sinasadya man po o hindi, lahat tayo ay naglalakad ng pasalungat at papalayo sa Diyos. At kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos, walang hanggang pagkawalay sa Kanya ang kahantungan po natin. Ang talinghaga po tungkol sa alibughang anak o yung prodigal son ay magandang larawan ng pagbabalik loob. Natauhan po yung anak, tinalikuran ng kanyang kahangalan at bumalik po sa kanyang ama. Nagbagong buhay po siya. Mula sa pagiging mapagmalaki sa ama, siya'y nagpakumbaba at humingi po siya ng tawad. At siya po'y tinanggap ng kanyang ama. Ito po'y mababasa natin, ang buong kasaysayang ito sa aklat po ng Lucas chapter 15 verses 11 to 24. Siguro assignment nyo na lang po yan, ano? Na mabasa po ninyo. Now, ang tunay po na pagsisisi ay merong makadiyos na kalungkutan. Ang tunay na pagbabalik loob ay nagsisimula po sa pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi ay umaamin sa pagkakasala ng hindi nagdadahilan o nagbibintang sa iba. Kinikilala at inaamin itong ang kasalanan ay hindi lamang nakakasakit sa ibang tao, kundi labag din sa kalooban ng Diyos. Meaning, nasasaktan din natin ang puso ng ating Panginoon. Dito po nagsisimula ang tunay na pagbabago. Now, basahin po naman natin ngayon ang nakasulat sa Aklat ng Awit, chapter 51, verse 4, na isinulat po ni Haring David. Alam naman natin na napakarami niya pong nagawang kasalanan, ano po? Bagamat siya po'y tinatawag na a man after God's own heart. So basahin po natin ang kanyang sinabi. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Now, tingnan naman po natin ang nakasulat sa Ikalawang Korinto uli sa chapter 7, verse 10. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. So this means na ang huwad po na pagsisisi ay mayroong makamundong kalungkutan. Hindi tunay, superficial. Minsan hindi natin kayang amining nagkasala tayo sa totoo lang. Baka nga hindi lang minsan baka madalas Dito po lumalabas ang pagdadahilan at paninisi sa iba. At hindi pagbabagong buhay ang nangyayari, kundi pagbabago ng plano. Ang tunay po na pagsisisi ay magbubunga ng pagbabagong buhay. Kapag hindi nagbago ang pamumuhay, hindi po tunay ang pagsisisi. At ito ay hahantong sa kamatayang espiritual. At ito ang nakakatakot. Ano po? Now, doon po sa Aklat ng Gawa, chapter 26, verse 20 naman, nakasulat, nangaral ako, una, sa Damasco, sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Now, dun po sa aklat naman ng Mateo, chapter 3, verse 8, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. Produce fruit in keeping with repentance.
Ang pagbabalik loob ay pagtalikod po sa kasalanan at paglapit sa Diyos. Kung dati ay pagpapakabuti at pagpapakabanal ang inaasahan po natin magdadala sa atin sa langit, ngayon iba na. Ngayon ay tanging kay Kristo na lamang tayo nagtitiwala at sumasampalataya. Kung dati ay palayo tayo sa Diyos, ngayon ay patungo at palapit tayo sa Kanya. At kung dati ay sa sarili lang natin umiikot ang mundo, ngayon ay mas makabuluhan na ang buhay dahil sumusunod na tayo sa plano ng Panginoon para sa atin. Ang pagbabalik loob po sa Diyos ay hindi paglingon muli sa dating pamumuhay at ito ay walang panghihinayang. Basahin po natin ang nakasulat sa Aklat ng Gawa 3:19. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At sa ikalawang Korinto chapter 7 verse 10 again, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Kapatid, lahat naman tayo nagkakasala. Lahat tayo nakakagawa ng pagkakamali at nakakapanugat, nakakapanakit ng kalooban ng ating kapwa at ng ating Diyos. Kaya dapat tayong mamili sa araw nito. Magbalik loob tayo sa Diyos. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Talikuran natin ang mga ito. At sikapin natin hindi na natin uulit-ulitin pa. Hindi yung tulad ng maraming nagsasabing repent and then repeat. Mali po yun. Kailangan pag nagrepent tayo, tumalikod na tayo sa ating mga kasalanan, huwag na tayong babalik pa upang mabago ang ating buhay. Now, meron po akong ilang katanungan sa inyo and I hope and pray na ito po'y sasagutin nyo honestly. Kayo na lang po ang bahalang sumagot dito. Ang una pong katanungan ay ito, patungo ka na ba sa bagong direksyon ng iyong buhay? May mga kasalanan ka ba na nahihirapan kang mapagtagumpayan? Ang ikatlo ay ito, may particular na tukso bang nahihirapan kang harapin o kaya na may kahinaang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala? Kasi sa totoo lamang, kung sisiyasatin natin ang mga puso, talagang lumalabas, meron tayong mga kasalanan na binabalik-balikan natin. Parang nag-enjoy tayo dun eh. At parang nagiging favorite natin yun eh. At nagiging pet natin, alaga. Pero ang nakakatakot dito ito. Pag ito'y patuloy nating binabalik-balikan at hindi natin pinagsisisihan ng totohanan ang ating mga pagkakamali o pagkakasala, darating ang araw, yan na magbibigay sa atin ng matinding pagkabagsak, ng kapahamakan. Now, ang last question ay ito kapatid. May mga kasalanan ka bang tinatalikuran na? Ngunit hanggang sa ngayon ay inuusig pa rin ang iyong budhi? Na huwag kang magtaka kapatid kapag may mga kasalanan ka ng tinalikuran mo na, pero posibleng inuusig ka pa rin ng budhi mo. Pero take heart, alam mo, ang diablo nagpapaalala sa atin yung mga kasalanan o yung past natin. Pero maliwanag po yung nakasulat doon sa Book of Romans chapter 8 verse 1, kung saan sinasabi po, now therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na pong condemnation sa atin. Kaya kapatid, kung tayo man ay totohanan talagang nagsisisi na at nagbabalik loob sa ating Panginoon, tumatalikod sa ating mga kasalanan, then magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso dahil pinatawad na tayong tunay ng ating Panginoon. At kung sakaling nakakaharap na naman tayo sa mga katulad na tukso o kaya mga bagong tukso, and then alam na natin na ito ay magdadala sa atin sa kapahamakan o masahol pa, umantong sa kamatayang espiritual. Huwag tayong pumayag na tayo po'y madeceive ng diablo. Huwag tayong pumayag na tayo linlangin niya, na tayo paikutin niya sa kanyang palad, ika nga, tayo po'y magbalik loob na sa Panginoon. Hinihintay niya tayo tulad po nung ama na naghintay sa kanyang prodigal son. At makakaasa po tayong tayo'y kanyang tatanggapin ng buong puso with open arms. So kapatid, ito po ang katapusan ng ating pong pag-aaral ng session 3 natin. Ang mahalaga lamang tayo po'y talagang maging totoo sa ating pong pagsisisi, ganun din sa pagtalikod sa ating mga kasalanan. Now, tayo po ay manalangin. Father God in heaven, we thank you for the study, the short study that we just had, Panginoon.
Dalangin ko nga po ng bawat isa ay nakinig ng totohanan. Alam namin, Panginoon, na tunay nga sa mundong ito ay napakahirap, Panginoon, na hindi magkasala. But we want to be just like you, my Lord God. We want to be holy just like you. Yan din naman ang desire mo para sa amin, to be Christ-like, Panginoon, and maging Christ-like-minded kami. Kaya Lord, tulungan mo po kami through your Holy Spirit. Maging mapagmatsyag kami, maging watchful kami, maging prayerful kami, upang kami po'y makaiwas sa tukso. Maraming maraming salamat po, Ama. Patuloy mong pagpalain ng bawat isang nakikinig ngayon. At hayaan mo nga po, Panginoon, sa araw at gabi, bago kami gumising, bago kami matulog, and in between, Panginoon, kami po ay maging watchful and prayerful. Bless each one of us, my Lord. I pray in Jesus' name. Amen and amen and amen. Glory to God.